Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Gusto ko lang mag-react dito sa nakita ko dito sa nabalitaan at nakita ko rin sa news dito sa 2026 William Jones Cup. Ako aminado naman hindi ako masyado nanonood ng Jones Cup at hindi ko naman masyado tinututukan pero medyo nag-research ako sinaliksik ko yung balita na ano ba nangyari dito, bakit mayroong patakaran yung host team na ganitong napaka awkward naman at napakabalintuna naman ng ruling at tournament format na yan. Okay? Tingnan natin ano ba nangyari. Ano bang balita yan, mga kababayan? Ito, credit sa kay Sports Talk PH. Ito ko una-una nakita. Tapos kinumpirma ko lang sa mga sa mga legitimate sources, At yun na nga ay talagang mayroong nangyaring hindi katanggap-tanggap pagdating sa larong basketball sa tournament format. Ano po ba yun? Tingnan ngayon natin. Sabi rito, kalokohan sa Taiwan. Okay, ang Pilipinas. Hindi na natin babanggitin. Tila nagkaroon ng lutong Macau ngayon sa Taiwan sa kasalukuyang Jones Cup dahil malalaglag ang kuponan ng Pilipinas na Strong Group Athletics or SGA sa torneo. Ito yung team na kino-coach ni si Charles Chu, Coach Charles Chu. Okay? Strong Group Athletics sa torneo kahit may record itong 4-1, 4 wins and 1 loss, Habang ang home team naman at Chinese Taipei Blue yata ito. Mayroon kasing Chinese Taipei White tsaka may Chinese Taipei Blue. Yung white na doon sa kabilang group. Itong kagrupo natin, itong Chinese Taipei Blue, ay aabante sa championship. ay aabante sa championship round kahit may record lamang na 1-3. Dahil, ano raw dahilan? Dahil obligado umano na dapat may pwesto ang home team sa finals, mga kabayan. Nakakasama ng loob ito. Okay? At ang isa pa sa mga nabasa ko sa inquirer.net, sinabi lang daw itong tournament format na to o itong rule na ito nung lumapag sila sa Taiwan. Okay? Ikaw ba naman ang team? Di ka lalapag mo lang sa Taiwan. Ready ka na maglaro. Tapos saka sasabihan ka ng ganong ruling na merong ano pang gana mo maglaro? Diba? What are you playing for? Kumbaga, ano pang effort ang kailangan mong ibigay kung malalaman mo ganyan lang ang rules? Na yung palang home team kahit siguro 0-4 yan. Okay? Pasok yan sa finals. Okay? At ang hinala ko rito, baka may additional ruling pa silang ipanggugulat pagdating ng finals. Dapat yung home team mag-champion. Katawa-tawa naman itong format ng William Jones Cup ngayon. Hindi ako taga-subaybay ng William Jones Cup. Pero yung basketball in general, alam naman natin, paramihan ng panalo yan at pakuntian ng talo. Kung sino yung makakaabot sa ganung parameter, ganung rule, ganung tournament format, makakaabot sa ganung maraming wins, konti ang losses, syempre siya yung magko-qualify do sa next round. Okay? Hindi itong parang parang sobrang bias, mga kapatid, mga katokers, mga katoshis. Sobrang bias ito, mga kababayan. Ano namang kalokohan yan? Kung nalaman lang natin siguro ito ng mas maaga, in-explain ito bago, palagay ko meron naman yung explanation or meron yung dokumento na
sinasubmit or ibinibigay sa bawat team na sasali sa Jones Cup, no? Para malaman nung team beforehand kung paano at saka ano yung tournament format. Siguro hindi nakalagay yan. Kaya siguro hindi nila nilagay, no? Para gulatin, no? Para grabe naman yan. Parang naalala ko tuloy yung SEA Games, yung Thailand, no? Nagsubmit tayo ng mga players tapos pinagtatatanggal yung mga players na malalakas, ano, na bawal ang PhilAm, kailangan pure Filipino. Wala naman. Ba't nila sinasabi ngayon? Kawawa naman yung mga napili na, no? O katulad din ito. Sakala sinabi nung grabe naman. Kung ganyan lang ang rule, hindi na sana tayo sumali. Okay? Ngayon lang din ako nakakita ng ganyan. 4-1 ka pero hindi ka pasok sa next round. Kalokohan yung format na yan. Ako ayusin nung susunod na host. Ewan ko lang kung sinong host team ang susunod. Host country ang susunod dito sa Taiwan. Wow. Nakakadismaya ito, mga kabayan. Okay? Ayan. Ano bang masasabi nyo dito, mga kabayan, sa format na to, sa nabalitaan natin? Tayo ang 4-1 pero hindi tayo pasok sa next round, sa semifinals, mga kabayan. Ano ang masasabi nyo rito, mga kabayan? Lagay nyo lang dyan sa comment section sa ibaba. At patuloy po nyo tutukan ng ating YouTube channel, ha? Toki Toshi Sports, mga kabayan. Huwag po nyo kalimutang mag-subscribe sa mga bagong pasok at bagong manonood. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!